Mula sa pinakaliblib na bahagi ng gubat ay iniluwal ng dilim si Narciso. Sumusuray-suray siya sa paglalakad dahil sa pagkahilong nararamdaman. Nanlalabo ang kanyang paningin. Dahil nilalabo nga, kaya hindi niya napansin ang nakausling bato at nadapa siya. Pagkadapa niya ay nahawakan ng kamay niya ang isang bagay na malagkit at mabaho. Pagtingin niya, biglang luminaw ang mata niya na nanlaki. Hindi lang siya nahilo, kundi naduwal na rin. Etyas pala ang nahawakan niya. Pinahid agad niya sa mga dahon. Matapos iyon ay ipinagpatuloy niya ang pag-emote. Nahiga sa damuhan. Nang maamoy ulit ang mabaho at malagkit na iyon sa tabi niya, ay pinagulong ang sarili patungo sa ibang bahagi. Malayo sa nakakadiring etyas. Nang wala na siyang maamoy, ay tumingala siya sa madilim na langit at saka umatungal ng malakas. Dinaig ang baka. Sa mga sandaling iyon, si Kara ay tahimik na nakaupo sa sofa. Tila malalim ang iniisip. Mangiyak-ngiyak na, ngunit hindi pa man bumabagsak ang mga luha, ay pinahid na ito. Tumingala para walang luhang pumatak. Makalipas ang mahigit 1 oras pang pagmumuni-muni, nang nakatingala ay sakalang siya tumayo. Hinila ang bagahe na nasa paanan niya patungo sa pintuan. Mabigat sa kanya ang desisyon na ginawa, pero kailangan niyang gawin. Mababaliwala ang pagsasakripisyo niya mula pa man noon kung hahayaan niyang mahulog ang puso niya sa isang lalaki. Huminga siya ng malalim at saka tuluyang inilak ang pinto at naglakad palapit sa kotse. Tuloy pa rin ang pag-iyak ng binatang si Narciso. Pinapadyak-padyak pa ang mga paa nang biglang may lumipad na tsinelas at naswak sa umaatungal niyang bunganga. Natigilan ang hibang. Idinura ang maruming tsinelas at tumayo. Nagpalinga-linga. Hinanap ang may-ari ng tsinelas. Naulinigan niya ang boses ng mga batang naghahanap sa tsinelas. Nakita naman niya ang mga ito. Kung bakit gabi na ay naglalaro pa ang mga ito ng tumbang preso. Mula sa kinatatayuan ay inasinta ni Narciso ang lata. Inasintang mabuti at saka pinalipad ang tsinelas sa pool ang lata. Ang mga bata sabay-sabay na napatingin sa binata. Pagkalipas ng 10 segundo ay sabay-sabay ding nagtilian ang mga ito, pati mga batang lalaki na patilirin. At saka nag-uunahang tumakbo palayo habang sumisigaw ng aswang. Napakamot na lang ng ulo si Narciso, sabi sa sarili, mukha pang ang aswang ang mga batang yung kaysa sa kanya eh. Siya na lang tuloy mag-isa ang naglaro ng tumbang preso. Nang mapagod ay sumalampak sa tabi ng isang matipunong puno nang biglang may maalala. Hindi na ininda ang pagkahilong naramdaman kanina dahil sa kalungkutan. Nangibabaw sa kanya ang pagnanais na marating ang isang lugar at makita ang isang tao. Naipit ng traffic, nakasagasa ng daga at nasiraan pa ng sasakyan. Ngunit hindi pa rin nabago ng mga hadlang na yon ang isip ni Kara. Buo pa rin ang desisyon niya na magpakalayo-layo, yung tipong kahit Google ay hindi siya matatagpuan. Kung maari nga lang na maglaho na lang siyang parang bula, ay iyon na lang sana ang mangyari sa kanya. Kaso hindi siya bula. Nang magawa na niya ang sariling kotse, ay ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho palayo sa isang lugar, palayo sa isang tao. Si Narciso, lahat ng makasalubong na tao ay tinatanong kung nakita ba nila ang dalagang hinahanap niya. Natatawa na lang ang mga taong pinagtatanungan niya, baliw ang tingin nila sa kanya. Tumayo si Narciso sa gitna ng kalsada. Tinadya ang layo ng lugar sa pamagitan ng imahinasyon niyang humaba raw ang isang kamay niya. Umakto na parang nasa isang marathon. Pumosisyon. Nagbilang ng 1, 2 at pagbilang niya ng 3 ay mabilis na siyang tumakbo. Nabangga sa likod ng umaandar na sasakyan. Tumayo, nadapa, bumangon at muling nadapa. Tumayo ulit at nagpatuloy sa pagtakbo. Simbilis ng hangin na lumipad, pumatong sa ibabaw ng mga sasakyan. Nagpalundag-lundag hanggat may lulundagan. Naglambitin sa mga kable na parang baging lang sa gubat. Sumabit sa isang kawad dahil iniwasan ang nakasalubong na itim na ibon. Muntik pa siyang masakal sa kawad. Matapos makaalis doon ay ipinagpatuloy ang humahagibis na pagpunta sa isang lugar, sa isang tao na ayaw niyang mawala sa kanya. Sa wakas ay narating din niya ang pakay na lugar at pakay na tao.
Si Kara sa mga oras na yon ay urong-sulong sa pagpasok sa airport na parang sumasayaw ng cha-cha, pati ang ulo ng guard ay napapasunod sa kanya. Sa huli ay dumiretso na rin siya, ipinikit ang mga mata habang nakasakay na ng eroplano. Bigla siyang napadilat nang maramdaman na may nakatingin sa kanya. Muntik na siyang mapasigaw nang makita ang isang mukhang nakadikit sa bintana ng eroplano. Si Narciso. Nagkakandangiwi ang mukhang nakalapat sa bintana. Lumilipad ito kasabay ng eroplano sa gitna ng madilim na kalawakan. Tila naging pipi naman si Kara sa pagsenya sa katabi niya sa kung ano ang nakita niya. Hindi siya naiintindihan ng katabi, kaya pumara na lang siya. Pero hindi nga pala siya pwedeng pumara. Pinagtinginan lang siya ng mga pasahero at pinagbulungan. Pagtingin niya ulit sa bintana ng eroplano ay wala na roon si Narciso. Pagbaba ng eroplano ay biglang naging ibon na itim si Kara at saka lumipad pabalik sa pinanggalingan, pabalik sa binatang sinisinta. Si Narciso, naabutan niyang bitbit ng mga gwardya palabas ng airport. Sa labas ay doon na sila muling nagtagpo. Dahan-dahan ang paglapit sa isa't isa. Nang tuloy ang magkalapit ay unti-unti namang hinawakan ni Narciso ang pisngi ni Kara. Hinaplos habang nakatitig sa mga mata nito. Emote na sana ang dalaga nang bigla siyang may maamoy na hindi maganda mula sa kamay ng binata. Naalala naman ni Narciso na hindi pa nga pala siya nagugas ng kamay nang makahawak siya ng malagkit at mabaho kanina sa gubat. Dahil doon ay sinampal siya ni Kara, ngunit pagkasampal sa kanya ay sinundan naman ito ng isang masuyong halik sa labi. Nagpumiglas si Narciso pero sa huli ay nagpaubaya na rin. Habang daan pa uwi ay naglilita niya si Kara. Buong buhay niya ay iniwasan niya ang pagiging aswang. Tinalikuran niya ito. Nangarap siya ng normal na buhay. Nangarap na umibig sa isang normal na tao at magkaroon ng normal na pamilya. Buong buhay niya ay nagtiis siyang hindi kumain ng laman ng tao, hindi uminom ng dugo, para lang sa katuparan ng mga pangarap niya. Pero nagbakasyon lang siya sa probinsya ay na-inlove na siya agad sa isang estrangherong binata. Nakalaunan ay nalaman niyang isa rin palang aswang tulad niya. Hindi raw pala talaga siya para sa tunay na tao. Kahit anong gawin niya, hindi niya mababago kung ano ang nakatadhana sa kanya. Kahit anong pag-iwas niya, hindi niya mapigilan ang pagtibok ng puso sa isang aswang na ayaw sana niyang mahalin. Tunay nga makapangyarihan ang bulong ng puso kaysa sigaw ng utak. Hinawakan ni Narciso ang kamay ni Kara habang naglalakad sila at sinabing siya man ay muntik nang mabaliw nang malaman niyang mangingibang bansa na ang dalaga. Buti na lang at bago nakalas ang huling tornilyo niya sa utak ay naisipan pa niyang habulin ito sa airport at pigilan. Kung hindi ay baka matagpuan na lang niya ang sarili na nakikipaglaro ng tumbang preso sa mga batang aswang na yun sa gubat. Natawa si Kara at sinabing hindi aswang ang mga batang yun, sila ang aswang. Napakamot na lang ng ulo si Narciso at sinang-ayunan si Kara na sila nga pala ang aswang. Bumalik na sila sa gubat at doon nagtayo ng sarili nilang kubo, namuhay na magkasama. Minsan ay nagbabakasyon din sila sa kondo ni Kara sa Maynila. Mahirap pero tinuruan ni Kara si Narciso na kumain hindi ng tao kundi ng pagkain ng tao. Marami pang sablay si Narciso, medyo may kakulangan talaga siya sa pag-iisip. Pero mahal siya ni Kara at handang mahalin hanggang sa huling pagkagat ng dilim sa buhay nila.